Atin pong tatalakayin sa hapong ito ay tungkol po sa soy, a hidden cause of stunting. Okay, so ano hong ibig sabihin? So ang soy daw ho, aside from being a tumor enhancer, ay isa raw ho sa hidden cause ng pagiging pandak o maliliit o kapos sa height, which is, sabi ko nga sa inyo, lumakad ho kayo ng kalsada, lumakad kayo ng mall, tingnan niyo ho ang height ng mga kasalubong ninyong kabataan. Napakaliliit po. Sabi ko nga nung panahon ho namin, yung ang height mo hindi umabot ng 5'2", pangit na ho yun kasi ang mga requirements sa trabaho at least 5'2". So, ngayon ho, wala pa ho 5. Ang makakasalubong mo hanggang balikat mo lang, no? Sa mga 4'8", 4'9", 4'10 na mga bata po. So, ito yung mga bagong sibol. So, lalo hong lumalala ang problema ng stunting o pagkapandak o pagkamaliit ng mga Pinoy. So, aside from, sabi natin, zinc deficiency, soy plays a very big role sa pagiging o pagkakaroon ng stunting sa mga Pilipino. And aside from that, pinamarket ho ang soy as very rich in protein. Pero ang hindi ho sinasabi, hindi ho siya quality protein. Mababa ho ang bioavailability, hindi ho masyadong naa-absorb lahat. Mas mababa ang actual usable protein versus sa talaga hong whole food like eggs, meat, and fish. Kulang sa sulfur containing amino acid which is methionine and cysteine. Kahit 10 grams or 20 grams ng protein sa label, your body uses much less. And ang soy protein ho, nakaka-inhibit ng digestive enzyme. So ang soy, it contains trypsin inhibitor and protease inhibitors. So ito ho ay nagbablock sa body's ability to digest protein and causing gas, bloating, malabsorption, weak muscle growth, and slower metabolism. So yes, soy has protein, pero hindi epektibo ang protein na yan. And ang soy protein ho concentrates ultra-processed protein. They come from chemical extraction, often with hexane, which is a neurotoxic solvent. So, ang industry ho, ang trick nila, they process it, they remove fat, leave behind protein, and they call it healthy. Pero the more processed ng protein, the more inflammatory it becomes. Hindi ho ba sometimes ginagamit pa nga ho as veggie meat, no? Kasi sinasubstitute nila sa protein ng animal fat. So yung pala naman hindi naman pala ho good quality protein at hindi masyadong naa-absorb. So, kung napapansin niyo ho, napakaraming trick. Tinitrick ho ang tao that soy is good. But yung katotohanan ho, na itatago. Also, ang soy protein ho is poor muscle builder. Low ang leucine, weak stimulation ng muscle growth pathway, lower nitrogen retention, and lower ang muscle protein synthesis. But nutritional science shows that soy protein is not a high quality protein and soy protein is not a safe protein. So ito ho ay isang klase ng protina na may hormonal consequences. Ang gusto ho nilang marinig natin na ang mga kumpanya is processing high protein, complete protein, plant-based protein. But ang katotohanan po, they ignore the reality which is protein that is low absorption, enzyme blocker, estrogen mimicker, thyroid suppression, inflammatory residues, and tumor-enhancing risk in high estrogen bodies. So, this leads to poor ang muscle growth and poor ang bone development, and eventually risk for stunting again. And it contains anti-nutrient that blocks absorption. So, meron ho siyang phytates that block calcium, sodium, and iron. They contain oxalates, block mineral absorption, and trypsin inhibitor that blocks protein digestion. So, ang zinc deficiency alone causes stunting. Iron deficiency also causes stunting.
And protein malabsorption, which is in the case of soy, also causes stunting. So, soy blocks all these three. And yung mga babies fed with soy formula grow slower. They have lower bone density and delayed ang puberty patterns. Countries na may high soy consumption tulad ho ng Pilipinas still struggle with height problem. Despite the high protein, many Southeast Asian countries with soy-heavy diets historically had lower average height. Ayan, maliliit po. Slower ang growth patterns, matagal lumaki, and higher rates of stunting. Akala niyo ho ba healthy ang soy kasi high protein daw? Pero bakit may mga batang lumalaki na hindi lumalago? Marami hong Pinoy parents na pinapalitan ang meat, eggs, milk ng soy products because they thought it is more healthy. Pero hindi ho nila alam, ito pala ang tahimik na dahil totoong buhay, low quality protein sila. Hindi na-absorb, kulang sa essential amino acid at may anti-nutrients pa. Phytates, blocker ho ng zinc yan, iron and calcium. Ano ang resulta ho? Mahinang buto, mabagal na muscle growth, at ang alam mo na, zinc plus iron deficiency equals stunting again. Kahit malakas kumain, hindi tumatangkad, hindi lumalapad, hindi nagde-develop. And ang mga soy-fed babies, mas mabagal ho ang bone growth, mas mababa ang height trajectory. And this is not fake news. Hindi ho ito opinion. This is physiology. Kaya kung gusto niyo hong iwasan ang stunting, stop relying on soy as a healthy protein. Balik sa totoong growth foods, eggs, meat, fish, real protein sources. Hindi ho growth food ang soy. It is a nutrient blocker. So alagaan ho ang height, alagaan ang hormones, alagaan ang future ng anak mo. So ito ho yung ating diniscuss. Ang soy is also a tumor enhancer. Bukod ho sa stunting. Kasi kaya ho may mga batang payat, maliit, sakitin, at hindi natin alam kasi akala natin healthy yung soy na binibili natin araw-araw. So, napakasakit hong isipin na tayo pa pala yung nakahahadlang sa paglaki ng ating mga anak. But listen, hindi mo kasalanan na naloko ka ng marketing. Pero hindi kasalanan na kung ngayon ang alam mo na tapos hinayaan mo pa na maulit muli. Mahal mo ang anak mo, ipakita mo sa pagkain. Give them real protein, real nutrition, and real growth. Hindi ho soy ang magliligtas sa future nila, kundi ang tamang desisyon mo ngayon. So, ang atin hong coffee ay hindi lang ho basta kape. So, ginawa itong science-based. Lahat ng ingredients may purpose. Pampatibay ng cells, pampaganda ng circulation, pangprotekta sa hormones. Para habang nagigising ka sa umaga, nagigising din ang health awareness mo. Pero habang iniinom mo yung coffee, naaalala mong may mga bagay na hindi dapat iasa sa hype at marketing, lalo na sa pagtungkol sa future ng anak mo. Hindi husoy ang magtatanggol sa kinabukasan nila, kundi ang informed decision mo at ang pag-aaral na tinuturo sa iyo ng ating klinika. May isang bagay na hindi sinasabi ng mundo sa mga magulang. Minsan, hindi gutom sa pagkain ang problema ng bata, kung hindi gutom sa tamang kaalaman ang problema ng magulang. At dito ho nagsisimula ang tahimik na trahedya. Sa tingin natin, healthy ang soy. High protein, sabi nila, and good for kids, sabi nila. Pero wala akong nagsabi sa iyo na hindi pala tumutulong sa paglaki ng anak mo. Na yung kinagisnan mong healthy alternative pwede palang magdulot ng stunting. Hindi ho nila sinabing low quality protein na hindi ito na-absorb, na meron itong phytates na humaharang sa zinc at iron absorption, na may dietzein na ginagaya ang bad estrogen, kaya ito ho ay nagiging tumor enhancer. Kaya pala kahit gaano mo pakainin, hindi lumalakas at hindi tumatangkad ang inyong anak. Kaya pala kahit anong effort mo, parang may kulang.
At ang masakit ho dito, hindi nyo alam. Wala naman hong nag-explain. At naniwala ka lang sa marketing kahit kasi gusto nyo hong mabuti para sa kanila. Habang ang ibang nagbebenta ng produkto, siya ang nagbibigay ng babala. Habang ang iba nagtatago ng tunay na epekto ng soy, naglalabas ng impormasyon na dapat alam mo. Ito ho ang kape na hindi lamang pampagising ng katawan, kung hindi pampagising ng isip ng mga magulang. Bawat ingredients, pang-protect ng hormones, panglinis ng dugo, pang-balance ng inflammation, at pang-ayos ng cellular health para hindi ka maloko ng marketing at para hindi na maulit ang mga pagkukulang na hindi mo sinasadya. Kasi ang tunay na pagmamahal, hindi yung basta nagbibigay ka ng pagkain. Ang tunay na pagmamahal, yung handa kang magbago para sa ikabubuti nila. At kung may isang simpleng bagay na pwede mong simulan ngayon, isang bagay na magpapaintindi sa iyo ng totoong health at totoong nutrition, ito na ho ang moment na ito, itong awareness na to, na ito hong cup of Dr. Irene Lim's Herbal Coffee na araw-araw nagpapaalala sa iyo, and you deserve to know the truth at ang anak ko at mas lalo pa. And akala mo zinc blockage lang ang problema sa soy, hindi ho, mas malala. Soy doesn't just block zinc, but it blocks growth itself. Maraming batang Pilipino ang hindi ho tumatangkad, hindi lumalakas, hindi nagde-develop, hindi dahil kulang sila sa pagkain, kung hindi dahil mali ho yung kinakain nila. At ang masakit ho doon, ginagawa mo ang best mo, pero may pagkain kang binibigay araw-araw sa iyong mga anak na humahad lang sa future ng anak mo at hindi mo alam. Pero hindi nyo kailangang magpanik, pwede hong simulan ang tamang hakbang ngayon. So, bigyan nyo ho ng real protein, whole food ang inyong mga anak, at bigyan nyo ho ng Dr. Irene Lim's Herbal Coffee sila araw-araw. And wake up call, huwag hayaan na ang marketing ang pumili ng kinabukasan ng anak mo. Protektahan ang paglaki, protektahan ang hormones. Simulan ngayon with Dr. Irene Lim's Herbal Coffee. At yung atin hong pinakhihintay, platelet-rich plasma, wherein nagse-cell repair ho ito, cell regeneration and tissue healing of the damaged kidney. Di ho ba ang taong may CKD o mataas ang creatinine? So 75% of the kidney is already damaged. So kailangan ho ng something that will do cell repair and tissue healing, wherein dialysis and kidney transplant, hindi niya ho nagagawa yun. And ang PRP ho is 100% autologous, meaning it is coming from our own blood, no? So wala ho siyang synthetic chemicals, and pwede ho natin gamitin ito as a complementary approach alongside with your current medical management, whatever ang ginagawa nyo as of now, dialysis or pre-transplant care. And yung pagdadialysis nyo po, it will not cure your damaged kidney. So, ipinaglilinis lang ho kayo ng blood na marumi na kasi hindi na ho kayang gawin ng ating sariling kidney. At yung mga na-kidney transplant naman ho, hindi ho alam ng pasyente na kadalasan ay iinom ho sila ng immunosuppressant or immunosuppressive drugs para ho hindi i-reject yung kidney nila. So, magiging very prone to infection ng pasyente. Ang kadalasan ho nangyayari, ang kinamamatay ng pasyente is infection like pneumonia. Hindi ho yung CKD. And take note na kahit ilang beses ho kayo magpa-kidney transplant, kung yung root cause ho, which is diabetes and hypertension, ay hindi ho na-address, sisirain niya rin ho uli yung bago nyong kidney. So, it is very important na yung root cause ho ay maa-address. And wag nyo na hong hintayin na ang inyong kidney ay mag-total shutdown to 100%. Umaksyon na ho kayo ngayon before it's too late. And isa ho sa text ng ating televiewers and listener, as pinainom niya ho ng kaunti yung anak niyang nagsisisure ng ating coffee, simula daw ho nung pinainom niya ng kaunti ay hindi na ho sinumpong ng seizure. So ang seizure ho, the root cause is eggs of parasite in the brain. So meaning, isa ho sa ating natural ingredients, meron hong anti-parasitic effect. That is why. And that is how good our coffee is.